na sa Balitang Bisda karong Miyerkules. 47 anyos nga driver gipusil patay sud sa iyang taxi. Presyo sa mga nagunang palaliton sa Samar, Misaka. Ug makalingaw nga pamaagi sa pagtudlo sa grade 2 teacher sa Lagtang Elementary School atong Sayran. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisda. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Usa ka taxi driver na palgang wa nay kinabuhi sud sa gimaneho niyang taxi kaganihang kadlawon sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Ang biktima gituhuang gitulis o gipusil. Si Luan Mirundinas sa report. Ning bakanting luna sa sitio Kaisco, Barangay Mactan, nabantayang nagpark kining usa ka taxi nga buak na ang glass window sa driver side ug daw wa nay kinabuhi ang driver niini. Matud sa usa sa mga naninda og painit sa sitio Kaisco, ang dapit nagsilbi na usab nga parking area sa uban pang mga pribadong sakyanan. Alas 5 kaganihang kadlawon dihang nagsugod siya og display sa iya mga paninda apan wa siya makamatikod nga patay na diha ang driver sulod sa taxi kay wa siya nabantayang kasikas kay distansya man ang iyang pwesto. Pagduol mo di may kay bang buak. Kay katong mga nakabantay gid na katong mga estudyante ba naghatod gan silang mga anak katubad ng eskwelahan niya. Mo ni nakabantay nga nag-andar ko niya mura ang driver atog. Ano ko nang lospad. Amo to ni ingon nga tanawa mura magpatay na. Diha na sila ko nga nako ni dugo. Sa kuha sa CCTV sa usa sa mga tindahan haduol sa dapit na hitabuan, makita nga 1:22 kaganihang kadlawon. Niaginod sa dapit ang maong taxi ug naghazard pa kini daplin sa karsada sulod sa 8 minutos sa wala pa muliko ug nipwesto paingon sa bakanting luna. Pagka alas 5 ganihang kadlawon, naalarma na nga may patay nga taxi driver sa dapit. Sa pagsusi sa mga sakop sa scene of the crime operative sa taxi, nasuta nga may duha ka samad pinusilan ang biktima. Ang entry point sa unang bala, gikan sa gawas sa taxi nga miigo sa sa biktima. Samtang ang ikaduhang samad sa biktima, nakita sa iyang dughan o gidulit ang pagkapusil. Initial theory sa soko na to is nasa gawas gyud ang gunman. Nagkonbo sila, musakay, kay makita man na to iyang meter nga gadagan sad. Nabot nag 500 ang iyang meter, meaning before siya gipusil, iya pa itong na down ang iyang meter, kay musakay ining possible ang suspect. Pero instead nga musakay, mo na to, gipusil na siguro siya. Nasuta usab sa kapulisan nga nahanaw na ang cellphone ug kinitaan sa pagpamasada sa biktima. May dashcam unta ang taxi, apan gikatahong nahanaw usab ang memory niini nga gituhuang gida sa suspitsado. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga posibleng nagpakaron ingno pasahero ang suspitsado. Kini ilabi na kay nabantayang nag-andar pa ang meter sa taxi dihang gisusi kini sa kapulisan sa yuganihang buntag. Sa gagatsuri kita na abirag nagpahuway, niya gidool ang suspect pero gadagan mo siya. Nya ang iyang pagka-parking dili sad siya ingon nga mopahuway kay kanang mga orasa tigpahuway man sa taxi driver. Pero kato is wala man siya naka porma pa ayang andar ayang parking is dili siya naka-parking nga mo tarong parking. Itandi pa usab sa Lapu-Lapu City Police ang kuha sa CCTV ug ang oras nga nagsugod og andar ang metro sa taxi. Ang nakabutang dito is 3, na-plug iyan ang na-down ang meter, then until 7 sa katong nagkuha ang crime scene, pero ang iyang kilometrahe wa magdagan. Walay kuan dito nga pila na ka kilometers yung gidagan. Meaning igo ra dito niya nagi-plug down, gipusil na siya. Meaning nagi conversation nga mosakay siya. Tanawon plagi na og kuan ba ang orasan sa iyang meter o sa kanang CCTV o sa actual. Kaya sa iyang kaning nakuha lagi is alas 3 kapin ng sugod ng patak. Di na sad siya ka patak o katong naigo na siya. Giila ang biktima nga si Johnny Bordas, 47 anyos, taga Barangay Bangkal. Matud sa asawa sa biktima, niuli pa alas 8 kagabi ang iyang bana, nagdaog pagkaon ug didto na ni hapon sa ilang balay. Nakamata na lang siya pagkakadlawon nga nibiya na ang iyang bana kay namasada matud sa iyang anak. Ako lang sa nakakita ba untam storya ba bisag makakuan ba sila, maka-witness ba sila. Di man gyud na may tabong away nakakita. Nga man gyud na.
Dugang sa asawa sa biktima, dili usab batasan sa iyang bana nga mo park sa mga dapit nga ngit-ngit. Gani adto kinisagad mo park haduol sa barangay hall o sa hayag nga dapit kun batiun na og duka samtang namasada. Anong makita siya sa kuan ba pero kat dili man na safe amino nako na ay gid nagkuan niya nga na gida siya diha unsa kaha. Sa mga kutlo ning balita, may gisubay na karon ang Lapu-Lapu City Police nga person of interest base sa pamahayag sa usa sa mga nakasaksi nga matud pa may lalaking nidagan paingon sa katunggan human sa pagpamusil. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisda. Kumpirmadong sagol gayud sa party drugs ang mga kemikal nga nasakmit sa mga otoridad gikan sa giingong illegal drug laboratory sa barangay Zapatera, Cebu City. Kini ang gipahibaw ni Police Regional Office 7 Director Brigadier General Redrico Maranan human mapaubo sa eksaminasyon ang maong mga party drugs. Niadtong Lunes, gipahigayon ang raid sa lawak nga giabangan sa sospek sa maong operasyon. Nadiskubrihan ang nagkadaiyang kemikal ug mga powderized substance sa sulod nga giingong gigamit sa paggamaong party drugs. Gitumbok sa kapulisan nga ulo sa sindikato ang nadakpan kinsa mao'y tig-supply sa party drugs sa Kabisayan. Nasakmit usab ang duha ka mga armas ug mga bala. Samtang gikatakdang pasakaan og kaso ang mga dinakpan. Samtang sa opisyal nga pamahayag, gipahibaw sa Philippine Institute of Chemical Engineers Cebu Chapter Incorporated nga dili usa ka chemical engineer ang 32 anyos nga nadakpan. Ilang gitataw nga wala sa talaan sa mga chemical engineers sa Philippine Regulations Commission ang pangalan ni ini. Sa unang pamahayag nga giluwatan sa PRO7, ilang gihulagway nga giingong usa ka chemical engineer ang dinakpan. Wa usab muluwat og pamahayag o kaha miangkon ang dinakpan nga usa siya ka chemical engineer. Napalgang patay ang usa ka lalaki kilid sa karsada sa Sitio Tipay, Barangay Santa Cruz, Baybay City. Gila ang biktima nga si alias Albert, hamtong ang pangidaron og residente sa Barangay Gabas, Baybay City. Suma sa inisyal nga investigasyon, usa ka concerned citizen ang nitawag sa istasyonan sa kapulisan aron ipahibaw nga adunay nakit-ang patayng lawas sa maong lugar. Sa pagsusi sa patayng lawas, nakita nga adunay samad pinusilan ang biktima. Base sa impormasyon nga nakuha gikan sa mga nakasaksi, sa wala pa napalgan ang patayng lawas, adunay sakyanan nga mihunong haduol sa lugar. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan para mailhan ang mga responsable ug ang motibo sa krimen. Inaugural ceremony sa opisyal nga paglingkod ni Cebu Governor Pamela Baricuatro gitambungan sa mga opisyal sa Provincial Board ug ubang mga mayor nga kaalyado ni Kanhi Governor Gwen Garcia. Sayrantang detalye sa report ni Alan Domingo. Subling mihorar sa iyahang katungdanan si Governor Pamela Baricuatro aton sa inaugural ceremony kauban ang iyahang pamilya sulod sa Capitol Social Hall. Samtang dili lang ang mga dumadapig sa bag-ong gobernador ang mitambong sa iyang inaugurasyon, kundi apil usab ang mga miyembro sa Provincial Board, pinanguluhan ni Vice Gobernador Glenn Soco nga katandem ni kanhi Gobernador Gwen Garcia ang kaatbang ni Baricuatro. Mitambong usab ang mga mayor nga kaalyado sa kanhi Gobernador, apil na silang Talisay City Mayor Samsam Gulyas, Minglanilla Mayor Rajivinad, Mayor Joy Perales sa Toledo City ug Balchong sa City of Naga. Samtang subling gibang himugatan ni Baricuatro ang pagtuman siyang panaad nga unahon pagtagad ang mga nagunang panginahanglan sa mga sugboanon, ilabi na ang healthcare system. Siguraduhon niya nga matiman sa mga doktor nga mahatagan og tambal ang tanang nagkinahanglan og aron mahitabo kini mang-hire ang probinsya og mga doktor alang sa mga tambalanan sa lalawigan. Atong kapitulyo abli sa tanang tao, dili lang sa mga pinili. Or we open the doors or we give chance to the marginalized and the ordinary folks. To my beloved Cebuano, aduna na kamuhi gayon magkikimamat sa makasangkat sa inyong mga yawo. Gipahibaw usab ni Baricuatro nga i-recalibrate niya ang mga programa sa gipulihan nga administrasyon nga magatabang sa katawhan ang sugbo kahanas ug sugbo negosyo. Giklaro niya nga wag tangon ang paghimo og mga programang sobra kadako kayo sa gasto. Nadungog na ang inyong tiko, and I will not fail you. Dili ka mo
Gani, giprehag sa kampo sa gobernador nga bisan og naghuot ang social hall sa mga taong gituyo ni Baricuatro nga didto himuon ang inaugural ceremony aron dili na makagasto kon himuon kini sa laing dapit. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Aron masiguro ang firearm proficiency sa mga personnel sa Talisay City Police, mupahigayon sila og binuwan nga pagbansay-bansay ug matag adlaw nga dry firing. Ani ang report ni Femri Dumabo. Ang kaluwasan sa mga police personnel mao'y top priority. Kini ang kanunayng pahimangno ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, matag higayon nga ipahigay ng accounting of personnel sa dili pa sila ipakatap sa nagkarinlain nilang mga assignment sa Talisay City. O garon masiguro nga sila luwas samtang mupatunhay sa kahapsay ug kalinaw, gisiguro usab nila nga mahanas sila sa paggamit sa ilang armas. Lakip sa susihon ang pagsiguro nga walay depekto ang ilang armas nga gamiton. Subay niini, mupaygayan sila og kausa o kaduha matag buwan nga proficiency firing sa maghaway firing range. Kung dili man gani madala og daily nga dry fire, at least weekly or kuan makagunit jud ka ba, ma-practice gini nimo kay maayo ka karon, but kung maayo man gani ka mamusil karon or maayo imong sight after 3 months, after 6 months ana diminishing gani siya nga skill. Gisiguro na usab sa kapulisan sa Talisay ang pagsagop sa body-body system. Kung magpatrolya o mas maayong daghang pulis ang mag-uban aron masiguro nga luwas ang isig nila kakaubang pulis. Usa kini sa gisiguro ni Maramag sa iyang mga sakop. Subay kini sa nitabo sa dakbayan sa Danao nitong Hunyo 27 diin nakalas ang nagbinugto nga pulis nga mitubag sa alarma. Samtang sa samang adlaw natigbasan usab sa suspect diha sa barangay Haklupan sa gibitbit niining pinuti ang usa ka pulis nga sakop sa SWAT sa dakbayan sa Talisay. Diin naigo lang niini ang vest nga iyang gisulob. Tungod niini napusilan sa laing sakop sa SWAT ang suspect diha sa iyang tiil ug nasikop kini. Nasiguro usab nga wala masamdi ang maong sakop sa SWAT. Kung na-neutralize ang tao without fatally wounding him. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femri Dumabok. Balitang Bisdak. Gipa-imbestigar ni Mandawi City Mayor Junkie Uwano ang giingong delay sa pag-release sa sweldo sa mga empleyado. Sa pag-asumer sa katungdanan, usa kini sa buot masolusyonan sa mayor. Human sila makadawat og mga report kabahin niini. Kini ang feedback kanila ilabi na atol sa transition meetings. Kundiin may mga job order employees kuno o ubang contract of service personnel nga nalangan pagdawat sa sweldo. Ang uban milanat pa kuno og pipila ka buwan ang kalangan. Usa kini sa iyang gipakisayod sa Treasurer's Office nganong nalangan. Usa-usab sa pangutan-on pa sa mayor ang accounting office. Sa plantilla, may problema kayo, di ba? Kaya kita sa JO, magtagtag, 2 ka buwan. JO ka na. COS. COS. Pagkabuwan sa Green COS. and green ang COS. Gaya usay, murag. Pagkabuwan. Usahay, dugay kay silang makakubura kay. Murag ang problema sa nila anang sa COS, murag ang ratification. Manang ato nang itangtang ron. Dili pa ni siya verified. Kaya ako ni uban, magpa-lending. Ba, hindi siya verified, no? Pero before, sorry mo ko nang murag ituyo, gid ko na og pagpa-delay. Pero we're gonna investigate kung saan na siya katinuod. Kung tinuod manggali na, we have to put a stop to it. Usa ka magtutudlo sa dakbayan sa Talisay ang nag-viral sa social media. Gumikan sa makalingaw nga pamaagi sa iyang pagtudlo. Atong ilailahon ang maong magtutudlo sa report ni Femri Dumabo. Niani og million views. Libuan ka mga shares ug reactions. Kining video nga gipost online sa usa ka magtutudlo. Talagsaon ang pamaagis iyang pagtudlo sa pagbasa sa alphabet nga abakada. Kay gibutangan niya og musika gamit ang mga tono nga trending online. Siya si Teacher Jealyn Bacalso, 31 anyos, 8 ka tuig na nga magtutudlo. O grade 2 teacher karon nga mas nailas sa online nga si Teacher Gia sa Lagtang Elementary School sa Dakbayan sa Talisay. Nabantayan niya nga mas madasig ang iyang mga pupils ilabi na ang mga lower years sa pagkat-on kun bibo ang pagtudlo ug may musika. Sa una pa mga pila na ka school year, ako na siya
gi-integrate ang music sa akong klase gyud. So muna kong gingon kung nagyud tay music integration, especially kung naa siya sa trend gyud, dali ra gyud siya makuha sa bata, dali siya mahinumduman, at the same time enjoyable siya, nga dili sad boring imong klase. Gihangop o gidayeg ang pamaagi sa iyang pagtulo sa principal og ni Dr. Arden Munisit, Talisay City DepEd Superintendent. Subay niini, gidasig usab ni Munisit ang ubang mga magtutulo nga mogamit sa ilang creativity sa pagtulo. Ilabi na nga daghang mga butang nga nakapadapit sa atensyon sa kabataan. Depende sa audience na to. Kung grade 1, kinahanglan nga mo stoop down jud ang atong mga teachers. Mangita silang paagi nga makapa-arouse sa kanang ilahang kagustuhan sa mga estudyante aron maminaw gid sila kay ang ato yung purpose ana nga makakat-on man jud ang mga bata. Dapat kanang muset gyud ta og kanang boundary nga kutob ra kita dire. Bahala pag mag-feeling nimo kanang nindot unta kayo siya content something, but kung kanang maapiki ang kanang privacy sa bata, dili jud na pwede. Ang giingnan kay ma-compromise man pud ang school. Sa pagka-energetic ni Teacher Jaya, nakatakod usab sa iyang mga tinun-an nga bisan kun hapon na di gyud dukaon sa klase. Nawa usab saga ng pagkamauwawon ug misaka ang pagsalig sa ilang kaugalingon sa mga bata niyang estudyante, samtang dali usab nga nakat-on. Buotan sa teacher. And then, kanang sa mga kanta-kanta, paspas na ka-learn sa Gipasabot ni Teacher Jayalyn nga dili man kinahanglan nga nindot og tingog ang usa ka magtutudlo aron malingaw ug makaton ang mga tinun-an, kundili ang kinasingkasing ug taas nga pasensya sa ilang pagtudlo. Gihangyo kong magpapa, estudyante at timana, Mobile Legend undanga, Mujo Legend pagasugdan na. Oba ni Cleofer Lumaya, Gugrod, Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Problema sa disposal sa hospital waste na sinati usab sa dakbayan sa Mandawi nga gipangitaan na og solusyon karon. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, sa likod nga bahin lang sa Mandawi City Hospital gipahimutang karon kining ubay-ubay nga mga bag sa infectious o hazardous waste nga gipapaaksyon na sa mga otoridad. Sulod sa yellow garbage bags, gipamutang lang sa likod sa Mandawi City Hospital compound kining ubay-ubay nga mga hazardous waste. Aminado ang tagduma sa ospital, taod-taod na kini dito, samtang wa pa maasikaso ang issue sa infectious waste hauler o kumpanya nga muhakot o mo-treat niini. Kung mudaghan na kaayo ang basura, hakuton kini sa taga Senro paingon sa karaan nga North Bus Terminal kay didto temporaryo nga gipondo. Kining issue sa disposal sa hazardous waste usa sa gipatutukan ni Mayor Jonky Uwano sa iyang pag-inspeksyon sa ospital. More than a year na di ay wa pa nakuha. Katunyo nakitaan dito karon murag minimal pa ganito na daw sa North Bus Terminal. Kaya nag-change man og provider. Yan, baguro ko nung kuha ng contract ato. Licenses nila. Ang mga licenses nila. Until then, manamong ipa-priority, pa-follow up nato sa atong team kung unsa na niya sa provider, kano sa nila ma-pick up. The hazardous waste are treated prior nga ibutang sila dinha nato sa likod. So gi-disinfect sad na sila dayon we kanang ibutang yun sila sa yellow nato nga plastics just to kanang ma-designate lang yun sila ba makita sa mga tao nga infectious. Gilibot kaganiha sa mayor ang ospital pagsusi sa infrastruktura ug unsay mga gikinahanglan nila. Nagpakisayod sab siya sa estado sa operating room kanusa magamit. Sa karon gipaabot na lang ang ATS o automatic transfer switch aron masiguro
ang uninterrupted nga kuryente labi na kung dunay operasyon nga mahitabo. Kaya ang ato ang nurses ato na sang na pa-train, na pa-refresh na nato ang ilahang mga skills on the kanang OR operating room nato nga kanang mga skills. So we also have one surgeon, although welcome pod ta nga to accept mga consultants. So mga private na sila ng mga doctors. Gipasalig sa syudad, paspasan ang requests sa ospital sama sa mga tambal. Punansab sila og ambulansya. It will take time to build a modern city hospital. That's one of our priority projects. Kita kay highly urbanized city ang Mandawi, kay bawal mo ana fifth wealthiest city outside of Metro Manila in terms of asset. Pero as you can see, we could do better pa siguro aning 25 bed capacity na hospital. Samtang ses, balik nining issue sa mga hospital waste, doon na nagikasabot nga bag-ong kumpanya ang Mandawi City aron may muhakot ni atong mga infectious ug hospital waste dili lang gikan sa Tambalanan apan gikan sa City Health Department. Posible kuno nga sud ning buwan sa Hulyo makumpleto nang ilagi kinahanglan nga mga requirements ug mga papeles aron ilan na nga mahakot katong mga hospital o mga infectious wastes. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Misaka ang presyo sa mga nagunang palaliton sa Samar subay sa pagsarado sa San Juanico Bridge sa mga dagong sakyanan. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. Nabatyagan na ang padayong epekto sa pagsirado sa Taytayan sa mga sakyanan nga dunay gibug-aton nga 3 tonelada pataas. Kinitungod kay hapitan ng palitunon sa probinsya ang Misaka. Matud sa mga namaligya og karne, 30 pesos ang aumento sa gibaligyang manok, samtang anaa sa 50 ngadto sa 80 pesos ang pagsaka sa kada kilo sa pork meat sa Catbalogan City Public Market. Gikan sa 195 per kilo sa manok sa wala pang issue sa San Juanico Bridge, karon anaa na kini sa 225 matag kilo. Sana po di na patagalin pa yung pag-ayos ng San Juanico Bridge kasi palala po ng palala yung yung presyo. Ang pagsaka sa presyo tungod sa dugang gastuhan sa pagsakay sa supply sa barge gikan sa Leyte padung sa Samar. Susama-sab ang sitwasyon sa mga mamaligyaay og karne sa baboy. Matod ni Istong de la Peña, sa wala pag-regulate ang mga sakyanan sa Taytayan, ana sa tag 340 ngadto sa 350 ang kilo sa baboy. Pero karon ana na kini sa tag 400 ngadto sa 420 per kilo. Nakasabot man sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton, apan dunay hangyo ang mga mamalitay sa mga nagbaligya og karne sa baboy. Pakiusap din sa mga nagtitinda ng baboy, wag lang masyadong pahirapan din mga consumer. Okay. Kasi kung minsan yung iba na mahirap ang buhay, hindi kaya, sila yung mga mahirap na wag natin taasan ng presyo para hindi naman kawawa ang mga taong naghihirap. Gawa sa baboy ug manok, ni mahal sab ang presyo sa mga utanon, labi na mga gikan sa laing probinsya. Matud sa wholesaler ug utanon, misaka og 400 ang kada sako sa baligya nila nga sayote nga gikan pa sa Mindanao og 4 pesos kada kilo ang aumento sa ilang gibaligyang kalabasa. Kung apektado ang wholesaler, mas labaw ang retailers sa mga utanon. Matud ni usa ka tindera, misaka og 5 pesos ang kilo sa sari-sari. Ayusin yung San Juanico. Nang madalian. Nang madalian para ang gulay namin bumaba din kay kawawa yung mga mamimili. Apil sab ang presyo sa prutas nga misaka. Ana sa 2 ngadto sa 30 pesos ang aumento sa prutas depende sa klase. Ang pinakadako nga aumento ang dragon fruit nga kaniadto gibaligya sa tag 200 ang matag kilo, karon mapalit sa tag 230. Kining susamang pagsaka sa presyo nabantayan sab sa presidente sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Tacloban Leyte chapter. Gihimong example niya ang lechon sa ilang lugar. Sa fiesta din sa Tacloban, nag-fiesta ng Tacloban. Before, makapalit ka og lechon na tag 8,000, 7,000. Karon, the cheapest lechon is 10,000. Oo, so tako kayo, no? So, na-increase gyapon. Ang gikabalak-an karon sa mga negosyante kay gawa sa San Juanico Bridge, laing vital nga Taytayan sa rehiyon sa Mayliloan, Southern Leyte ang gipaubos sa repairs o retrofitting tungod sa damage. Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Kontrata sa 2,000 ka mga job order workers sa Dumaguete City napupus na usa ka adlaw sa wala pa mulingkod ang bagong administrasyon. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Mato ni Dumaguete City Mayor Manuel Chiquiting sa Garbaria, dili na siya kinahanglan manangtang pa sa mga job order workers sa City Hall. Tungod kay napupus na ang ilang kontrata sa lokal nga kagamahanan sa dakbayan sa Dumaguete. Matud sa bagong mayor nga ang mga JOs dunay kontrata kutob lang sa June 30 ug tungod diini di na sila kinahanglan pang manangtang. Apan giklaro sa bagong mayor nga bukas ang City Hall kun mga-apply sila. Apan gikinahanglang sundon ang proseso. Usa na niini ang pag-submit og negative result sa drug test. Kung makapasar sa mga rekisitos ug sa proseso, posible nga ma-hire sila pag-usab isip mga job order workers. And of course, I will have to start rehiring. Rehire pa lang, hindi ka mo rehire. Mamanira na sito. So I will have to start rehiring. But of course, everybody is going to be rehired will have to pass to a drug test. Kinahanglan drug test nila. Positivity ko kumuha. Samtang malinaw og hapsay ang gihimong pagpanumpa sa napiling mga opisyales sa Negros Oriental. Lakip sa mga nanumpa nga gihimo sa Provincial Convention Center sila si Governor Chaco sa Garbaria ug 3rd District Representative Janice Digamo. Samtang sa dakbayan sa Ormoc, nanumpa og miasumir na sa katungdanan ang mga re-elected ug bag-ong city officials nga gipanguluhan ni Mayor Lucy Torres Gomez, Vice Mayor Toto Locsin ug ni Leyte 4th District Congressman Richard Gomez. Gisaksihan ang oath-taking sa mga opisyales, empleyado ug sa ilang pamilya. Gipasalig sa magtiayong Gomez nga mas palambuon ang lain-laing aspeto sa dakbayan nga makabenepisyo sa katawhan. Same as the first term, which is really human capital, empowering the people, and then making our mock reach its full potential. Every effort naman is yun yung goal. Samtang ang kongresista mipahibaw sab sa mga legislations nga buot niyang iduso. Usa na niini ang kabag-uhan sa K-12 system sa edukasyon. Because it has been proven that the K-12 program is not successful. No? Especially with the promise na after nila mag-eskwela sa K-12, there are work or jobs waiting for them, which never happened. No? And dagdagasto sa mga mahihirap. So there's really a lot of problems that need to be reviewed. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Bagong mayor sa Mandaue gustong makig-partner sa private sector aron mapalambo ang ihawan sa syudad. Kung kahinumduman sa miaging simana, nag-inspeksyon si Caron City Administrator Gonzalo Maligod sa kahimtang sa City Abatwa. Nakita ang estado sa slaughterhouse nga guba na ang mga equipments. Lakip na usab ang istruktura sa building nga naapektuhan sa bagyo kaniadto. Nakita usab sa inspeksyon ang kinatibuk-ang hitsura sa lugar. Ilabi na ang kalimpyo niini. Sa interview sa bagong miasumer nga mayor sa syudad, matud niya ilang gitun-an karon ang public-private partnership aron pagpalambo sa dapit. Makighinabi usab siya sa mga kompanya nga adunay slaughterhouse o parehong pasilidad aron makakuha og mga sugyot sa maayong pagpadagan sa ihawan. Muna gina ang quality niya o ang integrity sa gipangbaligya diri sa atong public market. Right. Questionable gid ba? Maghuwat ko og recommendation sa atong City Vet kasi sila may nagdaaning sa apator na to. But we will also consider. Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahongchan mipasalig nga kanunayon niya ang pagmonitor sa mga proyekto sa iyang distrito, ilabi na kay may satellite office ra usab siya sa City Hall. Tupad ra usab kini sa Mayor's Office ang magsilbing satellite office sa Lapu-Lapu City Lone District Representative. Ang naasuing dapit, magsilbi usab nga satellite office kaniadto ni kanhi Congresswoman Paz Radaza. Apan kay girenovate pa ang dapit, hinungdan nga sa second floor una sa Tourism Office ang gamitong satellite office ni Congressman Ahong. Kini usab ang satellite office kaniadto sa iyang kapikas nga si kanhi Congresswoman Cindy King Chan nga karon mao na ang mayor sa Dakbayan. Lakip sa gipasalig ni Ahong nga tutukan sa iyang paglingkod sa Kongreso ang pagsulbad sa suliran sa baha ug traffic sa Dakbayan. Ubay-ubay usab nga mga infrastructure projects nga iyang giplanuhan sama sa pagdugang ug mga super health centers. I have more time to inspect the projects, no. Di na kay ko mahigot gyud diri sa opisina.
Thursday, I can do field, and Friday, more on field works na ko. Avisala mga Encantadix, kumpleto na ang brilyante checklist ni Kera Mitena Rian Ramos. Humaniya mailog ang brilyante ng apoy, gikan kang Perena, Glyza de Castro. Apan, nakaikya si Perena paingon sa kalibutan sa mga tao. Dihang nagkakita pag-usab, gibilanggo ni Mitena si Cassiopeia nga gidala ni Solen Yusaf sa usa ka kristal. Usa sa angayang atangan sa sangre ang batang tera sa kalibutan sa mga tao. Atangi ang Encantadia Chronicles Sangre si GMA Prime alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras. Duha ka focal persons gikan sa Muslim community sa Talisay City ang makita na unya diha sa Talisay City Hall. Sila ang duulon sa mga kaigsuunang Muslim nga nanimuyo sa dakbayan sa Talisay. Kung adunay mga kinahanglanon nga tabang, emergencies ug uban pang mga concerns. Kini ang nasabutan atol sa pahigtagbo ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa kadagkuan sa Cebu Muslim Brotherhood. Uban nga nakigtagbo ang hepe sa Talisay City Police, si Lieutenant Colonel Myla Maramag, representante sa City Health Office, Cebu South Medical Center, Local City Registrar, City Treasurer ug CDRRMO. Usa na sa concern ang paglubong sa ilang kabanay sulod sa 24 oras. Ug kung maglambigit kini og krimen, lakip na usab nga aduna gayoy linain nga halal food alang sa mga pasyenteng Muslim sa ospital ug uban pang mga concerns. We have to learn each other's cultures. Kaya take for example, kung ang Muslim na ay kwaon sila sa kaitasan na ay mga certain traditions na angay nato buhaton, so dapat ma-inform ang hospital, ma-inform ang city health, local civil registrar ug ang treasurer unsay buhaton just in case that happen. Not necessarily na sa mayor's office pirmi, kay dapat man siya moadto sa mga komunidad, then 24 hours matawag nila. Mga kapuso, sa kasimana na lang sa dili pa ang deadline alang sa Kapuso Big Time Panalo, gani aduna nay mga maswerteng mananaog sa Kapuso Big Time Panalo Season 3 sa Week 1 hangtod Week 4. Ani ang mga listahan sa mga nakaangkon sa cash prize nga 75,000 pesos. Usa sa mga mananaog si Leo Aguilar nga taga Samar nga nakadaog sa Week 3 sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Padayon lang sa pagpadala og entries kay hangtod sa July 11 ang deadline. Unsa pa ang inyong ipaabot? Apil na kay tingalig kamo ang palarang makadaog sa grand prize nga 1 million pesos. Mga kapuso, i-follow ang official Facebook page si GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa mga midaog ug mag-amping kita sa fake information. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.